may ebidensya. Resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga nakalap na resibo ngayong hapon. Sa video na ito makikita ang isang grupo ng mga estudyante na may pinagtutulungang gulpihin sa gitna ng kalsada. Sa kabila ng bugos ng ulan, tuloy pa rin sila sa pagdamba, pagtadyak at pagsapak sa kapwa estudyante. Ang isa sa mga nanggulpi may bitbit pang screwdriver. Ano nga ba ang mitya ng tila wrestling match na ito sa gitna ng ulan? Kamusta na ang batang hindi na nakapalag sa kanyang mga kaeskwela? Security guard na araw-gabing naka-duty. Aba, bantay sa lakay umano kapag naghubad na ng uniforme. Dahil ang Secu, sangkot daw sa holdapan. May tinutok po sa akin na parang stick na matulis. Sa tagiliran ko, hold up ito, akin na yung mga gamit nyo. Binigay ko na yung gamit ko. Pero boss, wala kang takas. Dahil kitang-kita sa CCTV ang pagsunod sa mga biktima. Nakasuhan ng suspect sa bisa ng warrant of arrest. Tinunto ng mga otoridad ang sekyong suspect na naglahong parang bula. Ilang gwardiya meron dito ngayon? Nakita ko. Dito, dalawa lang dito. Dalawa lang. Isa dyan, isa dito. Ito lang magkaharapan. Parehas may baril. Ito, matik to, may baril to. Tsaka to, isa. Siya na nga kaya ang gwardiyang hinahanap ng mga operatiba. Ano mang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hiling at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalapasin ang mga tiwali at maling gawin. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangit. Bagong lipat na estudyante si Hazel sa kanilang paaralan pero hindi niya akalaing ang mga una niyang naging kaibigan ng mismong mambubugbog sa kanya. Ano ang ugat ng away bata na nauwi sa gulpihan? September 14 sa Quezon City, makikita ang isang grupo ng mga estudyante na may pinagtutulungang kapwa mag-aaral. Ang biktima, nakasubsob na sa kalsada. Kahit umuulan, tuloy sila sa pagsipa at pagsapak sa bata. Ang ilang motorista, sinubukan ng awatin ng gulo. Dito palang nagpulasan ng iba. Hanggang ngayon, bakas pa rin ang mga galos at pasa na natamo ng 14 anyos na si Hazel. Hindi niya tunay na pangalan. Anong nararamdaman mo sa katawan mo? Masakit pa ba? Anong mga tinalumumong sugat? Kung ano-ano pa? Sige, kwento mo. Nagkaroon po ako ng pasa sa mata, tapos puro kalmot po. Tapos yung leeg ko po, hindi ko po magalaw ng maayos, hindi ko po malingon. Ang pinaka-iniinda ni Hazel ngayon, ang kanyang tagiliran na pinakanapuruhan daw sa pambubugbog. Bagong opera lang kasi siya sa appendix. Alam naman po nila yun na may opera po ako. Tapos yun po yung una nilang sinipa, yung opera ko po. Pagkatapos sipain, ano ba ang ginawa sa'yo? Pinagsasapak po ako sa mukha, tapos pinagsasabunutan po ako ng mga babaeng nakisali po. Maging ang kanyang cellphone, basag-basag na at hindi na magamit. Hawak-hawak ko po yung cellphone ko habang binubugbog po nila ako. Okay. Tapos po, nung time na yon, ang lakas na po kasi ng ulan, kaya basang-basa po ako pati po yung cellphone ko. Nariyan ba yung cellphone? Dala mo? Ito po yung sa dito po. Oh. Tas dito. So, bumagsak sa semento yan. Opo. Napag-alaman din ng resibo na bagong estudyante lang si Hazel sa kanilang paaralan at ang mga estudyanteng nanakit sa kanya. Dati pala niyang mga kaibigan? What went wrong? Okay naman po kami. Nag-chat po yung Vice President po namin, sinisiraan ka ni sa amin. Sabi daw niya, nag-cutting ka daw para mag-inom. Alam naman ng parents ko na hindi ako pumasok, sabi ko. Kasi may sakit ako, yun po yung sabi ko. Narito po ang kuha ng CCTV camera sa labas ng eskwelahan. Makikita po ang isang grupo ng mga estudyante na nagkukumpulan. Makikita natin kung sino at paano nagsimula ang gulo. Ang biktimang si Hazel makikitang nakatindig sa pagitan ng grupo ng mga estudyante. Siya po ay lalapitan ng isa pang mag-aaral na mula po dito sa kalsada. Ito rin ho yung kumumpronta sa kanya. Nagkasalitaan, nagkasagutan sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Patuloy na tinatalakan mga kapuso ng estudyanteng lumapit kay Hazel ang biktima. Maya-maya siya ho ay hinatak na patungo sa kalsada. Dito na ho nagsimula ang gulo. Dito na siya pinagsisipa, ginaganan,
at pinagsasapak. Ang ina ni Hazel gigil rin sa nangyari. Galit na galit po talaga kami. Parang nadudurog yung puso namin na syempre, hindi po namin siya sinasaktan. Tapos makikita namin sa ibang tao, ganyan ang gagawin nila. Yun po. Masakit din naman po sa amin talaga na gano'n ang gawin nila sa anak namin. Abangan mamaya! Mahanap kaya mga estudyanteng walang awang nanakit at nambugbog kay Hazel? Ano nga ba ang punot dulo ng gulo? Sana kasi pamangkin ko po 13 years old. Sana po patawad niyo po siya. Ate, kahit anong sabi mo sa amin na patawarin yung mga anak ninyo, siyempre, masakit bilang magulang. Masakit talaga, sobrang sakit ang ginawa ng mga anak nyo. Susunod, security guard na araw-gabing naka-duty. Aba, pantay sa lakay umano kapag naghubad na ng uniforme. Dahil ang Secure, sangkot daw sa holdapan. May tinutok po sa akin na parang stick na matulis sa tagiliran ko. Hold up ito, akin na yung mga gamit niyo. Binigay ko na yung gamit ko. Pero boss, wala kang takas. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Payday ni Rachel at kagagaling-galing lang sa isang birthday party. Walang kamalay-malay na may security guard daw na on duty para siya'y hold upin. Kunwaring bantay, yung pala'y bantay sa lakay. September 15, 2019, habang pauwi si Rachel at ang kanyang kaibigan mula sa isang birthday party, isang matinding panganib pala ang nag-aabang sa kanila. Pasado alas 12. Dito lang sa may Ampid, San Mateo, Rizal. Pauwi kami, kasama ko yung aking kaibigan. Hanggang sa dito, paliko sa amin. Doon na po nangyari yung hold up. Walang CCTV camera sa mismong lugar ng pinangyarihan kaya't hindi nakunan ang aktwal na krimen. Pero sa ibang kuha ng CCTV camera na nasa kabilang anggulo, makikita po kung sino ang nasa likod ng krimen. Narito po ang biktima, naglalakad kasama ang kanyang kaibigan. Makikitang siya po ay sinundan ng dalawang lalaki. Yung isa ho ay nakabuntot, yung isa na may nasa gilid. Kapansin-pansin din ang paglitaw ng tricycle na ito na mula po sa isang bahagi ng looban. Ayon sa investigasyon at ayon mismo sa biktima, ang tricycle na ito ang ginamit na getaway vehicle ng mga suspect. Galing pong trabaho, diretso po kami sa birthday ng kaibigan po namin. Pauwi kami mga around 12 po yun, or past 12. Paliko na kami dun sa may subdivision. Dun po may nag-grab po na from the back, ginrab po ako. Ang una nilang sinecure yung bibig ko na hindi ako makasigaw. Pati yung leeg ko, hindi na ako halos makalingon. Tinutok sa tagiliran ko. Doon na po ako natakot na husto. Baril o kutsilyo? Pakiramdam ko kutsilyo po kasi matulis. And then, ayun na, dinurrender ko na po yung gamit ko kasi nag-declare na sila na hold up. Yung buong bag ko po yun kinakuha nila. So yung laman po ng bag ko, since September 15 yon, buong sahod ko po nakuha nila. Aba, marunong sumakto sa payday ang mga hold-upper. Ano pumasok sa isip mo nung maramdaman mo yung matigas na bagay sa tagiliran mo? Una pong pumasok sa isip ko yung mga anak ko. Inisip ko, hindi pwedeng may mangyari sa akin masama. Kaya kung ano man yung gusto nila, bigay ko na. Sa tulong ng CCTV, natukoy ang pagkakakilanlan ng mga nang-hold up kay Rachel. Kinilala silang sina Jordan Paul Antigua, Buddy Angeles at David Raquinho na isa palang security guard. Nakulong ang tatlo pero pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa. Pero ang secure na si David hindi raw dumadalo sa hearing. Missing in action, kaya naglabas ang korte ng warrant of arrest laban sa kanya. Nung lumabas yung warrant of arrest ng accused, ito kasi ay isang kaso ng robbery hold-up. Binirify namin kung ito pa'y active. So, lumabas naman na standing pa yung warrant of arrest. Pero boss, wala kang takas. Cotton cam ang ginawang pambubugbog at pagkuyog ng isang grupo ng estudyante sa kapwa nila estudyante sa Quezon City. Ano nga ba ang punot dulo ng pisikalan na ito sa labas ng paaralan?
siya kasi pamangkin ko po 13 years old. Sana po patawad niyo po siya. Ate, kahit anong sabi mo sa amin na patawarin yung mga anak ninyo, siyempre, masakit bilang magulang. Masakit talaga, sobrang sakit ang ginawa ng mga anak nyo. Aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. September 19, 2019, habang pauwi si Rachel at ang kanyang kaibigan, may pa-surprise attack mula sa kanilang likuran. Sinaktong payday pa ang pang-hold up ng mga suspect. Una pong pumasok sa isip ko yung mga anak ko. Inisip ko, hindi pwedeng may mangyari sa akin masama. Kaya kung ano man yung gusto nila, ibigay ko na. Nahuli ang 3 suspect pero pansamantalang nakalaya matapos makapagpiyansa. Pero ang suspect na si David Raquino, hindi na umattend ang hearing. Nako, hindi sagot ang pag-absent sa ginawa mong krimen. Si Rachel, desididong ituloy ang kaso. Andun pa rin yung takot, yung tao na yun talaga yung humawak sa akin ba, yung tumutok sa akin. Yun ang parang hindi nila makita agad, hindi nila na-trace. Nang lumabas ang warrant of arrest, agad namang umaksyon ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o CIDG-DSOU. Napag-alaman nilang isang security guard si David sa isang mall sa Marikina City. Nagpadala ako agad ng isang tracker team doon para i-validate yung information kung totoong nandun siya. Napag-alaman nila na yung subject namin empleyado sa isang mall. Siya ay pang night shift. So bumalik yung mga aming tracker team kinagabihan na. Kasama ang team ng resibo, inabangan ng operatibang oras ng duty ng suspect. Kasi pwedeng nakatambay na tayo dito kasi dito na duty yung Diskartehan mo to, tay. Abangan mo na lang to. Ilang gwardiya meron dito ngayon? Nakita ko. Dito, dalawa lang dito. Dalawa lang. Ito lang magkaharapan. Parehas may baril. Pero dahil may ibang naka-duty noon, kailangan maging maingat ang tropa. Okay, ganito. Ikaw yung pag-a-approach, ikaw yung yayakap agad. Tumingin tayo sa paligid kasi baka mamaya may yung kasamahan niyang gwardiya mag-react, pumutok. Yun ang iniwasan natin dyan. Pagpatak ng alas 7 ng gabi, may bagong dating na gwardiya sa perimeter. Ngayon, pumosisyon na tayo. Dapat meron nandyan sa kabila, meron din nandito. Agad na nila itong sinundan. Papalag pa kaya ang bantay sa lakay na gwardiya? Pero sa paglapit ng operatiba, is that you sila sa suspect? Parang nag-iba kasi ang mukha ni David. Minanmanan yung ating subject dahil yung sa picture kasi na hawak namin medyo magkaiba. Magkaiba eh. May information kami na yung kanyang larawan na pinopost kung sa social media. Kailangan ma-verify namin ng husto. So, gumawa ng paraan itong ating mga operatiba para malapitan. Nang mabasa nila ang apelyido nito sa uniforme, confirmed siya na nga ang hinahanap nilang suspect. Ikaw ba si David Dizon Raquino? Ikaw ay hinuhuli namin sa kasong robbery under Article 294 na may bail na 100,000. Ngayon, babasahan kita ng mga karapatan na ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang ikaw. Lahat ng iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. Agad siyang dinala sa Camp Crame. Nakapanayam ng resibo ang suspect. Ang buong akala niya natapos na raw ang kanyang kaso. Lusot sa kaso? Ganon? Di pwede yun, sir. Pero alam ko po tapos na po yun eh. Kasi hindi lang po ako nakapinangiling po. Nagsasakit po ako kasi ng mga araw na po yun. Nakapasama na po ako sa dalawang barkada po. Pero hindi ko po alam na magaganap po sila. Kinumpirma namin kay Rachel kung isa nga ba si David sa mga nang-hold up sa kanya. Opo, ito po si David. Siya po yung humawak sa akin nung hinold up kami ng 21. Ako talaga yung may gustong ituloy. Takot lang din ako mangyari ulit eh. Lalo na po yung baka pakiramdam ko mauulit lang ulit. Kawawa naman po yung susunod nilang biktima. Kahit 4 na taon na ang lumipas, hindi pa rin nakalilimot ang batas sa mga taong may atraso, lalo na kung may resibo. Cotton cam ang ginawang pambubugbog at pagkuyog ng isang grupo ng estudyante sa kapwa nila estudyante sa Quezon City.
Ano nga ba ang punot dulo ng pisikala na ito sa labas ng paaralan? Ang sakitan, mukhang selos at chismis daw ang pinagmulan. Naku po! Deadly combination yan! Nagbabanta po sila sa akin sa chat po. Sabi nung tomboy po kasi na BF po nung kaklase ko. Sabi niya po sa akin, bukas saan tayo magkita pagpasok mo, sabi niya, antayin kita bukas. Sinasabi niya daw po dun sa mga kaklase ko po tsaka sa president namin na nag-cutting daw po ako tapos uminom daw po ako tapos pumunta daw po ako sa bahay ng BF niya. Hindi naman po ako nag-cutting noon. May sakit po ako that time. Tapos yun po nung nag-chat po ulit na mag-usap daw po kami sa labas nung uwian po. Tapos sabi ko po, sige, makikipag-usap ako ng maayos. Tapos po, nung paglabas po namin ng gate nung kasama ko, nandun na po sila. Tapos sabi po niya, di ba mag-uusap tayo, sabi niya po. Tapos yun po nung biglang umulan. Nagulat po ako nun, bigla niya akong hinatak. Hindi na raw malaman ni Hazel kung ano ang gagawin habang pinagtutulungan siyang gulpihin ng grupo. Masakit po kasi po yung sarili ko nga pong pamilya, hindi ako sinasaktan. Galit na galit po talaga kami. Parang nadudurog yung puso namin na syempre, hindi po namin siya sinasaktan. Tapos makikita namin sa ibang tao, ganyan ang gagawin nila. Kasi po nung time na yun, feeling ko po babagsak na yung katawan ko. Kala ko nga po nun bumuka yung opera ko. Tapos yun po nung time na po yun, iniisip ko baka hindi na ako makauwi. Hindi ko na makita yung buong pamilya ko. Pero ang bangungot ni Hazel, natapos din nang tumigil ang isang tricycle driver sa harapan nila para umawat. Pinagtutulak niya po una yung bumabanat sa akin. Tapos po, hinatak niya po ako patayo. Tapos nung time na po yun, sabi nung driver, pumasok ka na sa tricycle, ihatid kita sa barangay, sabi niya. Nagtungo ang resibo sa pinangarian ng gulo. Dito namin nakilala ang umawat na tricycle driver na si Isa Gani. Dito na po. Pauwi na po ako nang sinundo ko rin yung anak ko eh. Nakita ko po, kala ko nag-aarutan lang sila. Hindi naman po pala nag-aarutan binubugbog na po nila yung isang babae. Kawawa na po yung bata kaya tinulungan ko na po. Inawat ko, binusina ako ng binusinan. Hanggang tumigil. Yung ibang tropa po, tinulungan na rin po nila ako para maawat. Dito po kasi makita nyo, inuuntog yung ulo, sinusuntok. Kawawa talaga, ma'am. At habang inaawat ang grupo, nakita raw niyang may hawak palang screwdriver. Ang isa sa mga nanggulpi kay Hazel, ang rambulan, muntik na palang mauwi sa gripuhan. Tinapon nila kasi hawak na namin sila parehas kabilaan. Kaya yung magpaawat, pinigana namin po yung mga kamay para lang mahinto sila. Siguro may sobrang galit nila. Malay mo, matuloy nila yung masaksak na yung bata. Dinala rin agad sa barangay hall si Hazel at ang 8 estudyanteng nambugbog sa kanya at ang screwdriver na hawak ng isa sa mga bumanat kay Hazel. Naitago pa ng kanilang Violence Against Women and Children o VAUSI officer. Tinanong ko po kung para saan itong bitbit niyang screwdriver. Ang sagot po ng bata sa akin, ito ay pananakot lang daw niya, hindi naman po daw niya ito itutuloy na isaksak doon sa biktima. Siyempre ma'am, natakot. Kasi paano kung mga minor yun, paano yung emosyon nila, di ba? Yung emosyon nila, hindi na nila makontrol yung emosyon nila. At yung biktima, mapuruhan, di patay. Sinubukan daw pag-ayusin ang dalawang panig doon pero desidido ang pamilya ni Hazel na ituloy ang kaso. Hindi po sila kasi nagkakasundo, ma'am. Tsaka yung pong kasing mga minors na yun, wala po silang nakakasuhan. Meron po silang intervention na maganap pag ganun. 3 hearing po yan sila. Isang linggo makalipas ang insidente, muling ipinatawag ng barangay ang dalawang panig para sa una nilang hearing sa Lupon. Naharap sa reklamong slight physical injuries ang 8 bata na nanakit kay Hazel. Sino yung humila sa kanya? Ako po. Ikaw ang humila. Dahil? Anong dahilan? Puro po kasi sinungaling yung sinasabi niya. Tatanungin kita, anak. Sabi mo ba talagang kasinungaling yung sinabi niya? Ang dapat bang gawin ay hilain at bubugin? Sagot. Hindi po. So naniniwala kang mali yung ginawa mo? Opo. Pinagsisisihan mo ba yun o pinanintindigan mo? Pinagsisisihan ko. Yung nakisipa, dahil kinampihan ka na nila, sino yung mga nakisipa doon?
Hindi po nila ako inampihan kasi po may kanya-kanya din po silang galing. Ang batang na nabunot at kumaladkad kay Hazel, humingi na ng tawad. O ano ngayon ang gagawin ninyo kung nagkamali? Ano dapat gawin? Hingi ko lang naman. Sorry nga pala sa nagawa ko. Kung nahablat kita. Alam ko naman na mali yung ginawa ko sa'yo kasi napamangan ako ng galing. Sumunod na rin humingi ng dispensa ang iba pa niyang mga kagrupo para sa nagawa nila kay Hazel. Sorry kung nasa bunutan ka sa... Kita kasi na ano lang din ako sa mga sinabi mo. Sorry kung nag-aaway tayo. Magkaibigan naman tayo alam ko yun. Pero sina Hazel at kanyang ina, hindi ba kukuha sa sorry lang? Ano ngayon ang gusto mong mangyari sa kanila? O anong gusto mong maging resulta ng pag-uusap natin? Itutuloy ko yung kaso. Tutuloy. Sa kabila ng paghingi nila ng paumanhin. Mrs. ano po ang inyong pasya? Itutuloy ko po yung kaso. Wala nang pagkakataon. Wala na po. Sana kasi pamangkin ko po 13 years old. Sana po patawad niyo po siya kasi pati po yung Ate, kahit anong sabi mo sa amin na patawarin yung mga anak ninyo, syempre, masakit sa bilang magulang. Masakit talaga, sobrang sakit ang ginawa ng mga anak nyo. Pero saktan yung anak, hindi namin ginagawa yan ate sa kanya. Alam niya yan. Siyempre, masakit na masakit talaga sa amin. Kaya hindi nyo po kami masisisi na kung ituloy man po namin yung kaso sa kanila. Para mabigyan sila ng leksyon, ng maayos na disiplina. Kung hindi nyo man po madisiplina yung anak nyo, pamangkin nyo, hindi nyo madisiplina, siguro sa ibang way, madidisiplina silang lahat. Maayos sana. Ano po, narinig naman natin yung panig ng bawat isa. Ano po, naging patas tayo dito. Kaya lang, ang masusunod pa rin po dito ay kung ano ang gusto ng partidong nagre-reklamo. Kapag hindi pa rin nagkasundo ang dalawang panig pagkatapos ng 3 hearing, mabibigyan ng Certificate to File Action o CFA ang magulang ni Hazel para maipagpatuloy ang reklamo sa police station o sa piskal. Pero dahil 14 na taong gulang pa lang ang mga nanggulpi kay Hazel, dadalhin sila sa shelter ng Quezon City Social Welfare and Development kung sakaling mapatunayang nagkasala. Sa kasalukuyan, ipinag-utos na raw ng principal na ilipat sa ibang paaralan ang mga estudyanteng nanakit kay Hazel. Kailanman at saan man, walang lugar sa lipunan ng karahasan. Wala mang criminal liability ang mga minor de edad. May karampatang parusa kapag sila'y nasangkot sa kaguluhan, pati na rin ang kanilang mga magulang.